hindi lang po dito sa Pilipinas ang mangyayari yan, kundi sa buong mundo talaga. Pag ganito pang mangyari, next week is 15 pesos per liter. Ay, nako. Ano ang mangyayari sa atin? Hello again, everyone. Welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harbel. Bago pong lahat, huwag kaligtaan mag-like at comment sa comment section sa ating panibagong newly upload. And of course po, simply, don't forget to subscribe to this my channel and then click the notification bell for the updated newly upload video. Well, ay nako. We're gonna talk tonight or today, yeah, about the situation na parang tumutulog din ang Third World War. Nakakatakot, no? Third World War. Ano ba sa tingin nyo, mga kapatid? Alam nyo, it's not about hindi po tungkol sa ating pag-uusapan yung Third World War. Yes, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa sitwasyon ngayon na anong effect po ng giyera sa Middle East. At ito ngayon ay nakakalungkot, no? So ate po siyang bigyang pansin ang mga sitwasyon po ang nangyari sa buhay ng tao. At alam nyo ay ang tatawag po price hike, yung gas, no, ay talagang lalaki na siya. At sasabog po sa 15 pesos ang next week, ha. Dating na next week ay 7 pesos ata ang sa gasoline. Pero ang masaklap yata, ang pinakamasakit yung sa diesel, magiging 15 pesos per liter. Next week, argoy. Ano mangyari sa atin dito sa Pilipinas? Actually, it's not about, hindi lang po dito sa Pilipinas ang mangyayari yan, kundi sa buong mundo talaga. Magaganap ang mga sitwasyon na talagang So, I really concerned na sa ating pong hanap buhay ngayon sa bawat, lalo na po kung mahirap ka, lalo po kung hikaos ka, lalo po yung mga hanap buhay mo ay talagang hirap ka po na makaahon, lalo po yung nagtatrabaho sa mga ganitong sitwasyon lamang, lalo na po nagtatrabaho sa mga, kahit po nasa opisina ka, kahit nasa abroad ka, lahat po apektado. Alam nyo kasi kahit po yung nasa abroad ay umuwi na rin, no? Umuwi na sila. So, ang ating mga Filipino, mga kababayan sa Middle East ay alsabaluta na paunti-unti na kung may chance po sila na makauwi, lalabas po sa Middle East, lalabas po sila kasi natatakot na po talaga sila. So, yan po at isang bagay po na nakalungkot lang talaga ang mga ganyang pangyayari na hindi po natin maintindihan kung ano po ang gagawin ng tao ngayon. So actually, it's a realidad po. Although if we look in the Bible, ang Biblia po talagang nagtutukoy na dito sa sitwasyon ng mga prophetic word na talagang mangyari po sa buong mundo. Titingnan natin yung Matthew chapter 24. You know, it is the beginning of sorrow. Umpisa pa lang po ito ng kapaghita. Tawag hirap kasi mag-Tagalog. kapag hatian. No, tama ba? Well, anyway, yung mga nakakalungkot, no? It will be started for the sorrow. Yung pain, yung struggles, yung sitwasyon ngayon na talagang hindi mo siya talaga maintindihan kung ano po mangyari sa buhay ng tao. So ngayon, ang gasolina ay tumataas na at halos no, maakyat na ngayon ang bilihin. Next week po, ngayon hindi pa na maramdaman pero next week daw ay tataas. Sabi nga yun, sa news, no, 15 pesos daw ang tataas sa diesel per liter yun, ha.
So, grabing laki, no? Awesome! 50 pesos per liter ang tataas. Ang sa gasolina naman ay 7 pesos daw ang tataas. Tweak. Ano ang mangyari po sa atin? Nakakangkotan talaga sa mga ganitong sitwasyon na kung ano pong dapat gawin natin. At lalo na po kung wala kang trabaho, lalo po nag-aantay ka lang sa iyong bahay at maasa lamang na may darating na biyaya mula sa iba o kaya may mga mahal ka sa buhay, trabaho sa ibang bansa o kaya nag-aantay ka lang sa tulong ng iba. Ano na mangyari sa atin? Kaya ang pinaka-simple ngayon na masasabi ko lang, maging kontento na po tayo sa lahat ng ating anumang mayroon tayo. No? Kung nagkakape ka lang sa bawat araw, it's good lang po, di ba? Tulad dito. Kape po tayo. Black coffee po ito. Without sugar. Well, yun po at ako ay exercise man ako na aking sarili. Noon pa yan eh. No, kumakain na tayo ng kumain na tayo ng kanin sa isang araw, ng isang tasang kanin sa isang araw. Actually, pinakamatindi talaga yung ulam. Ang ulam talaga no. Napakamahal ngayon. Hindi na po biro ang kilo ng isda, ang kilo ng mga karni, halos po sa ating mga basic needs na kailangan. Yung rice, yung tinapay, apektado po. Pag ganito pong mangyari, next week is 15 pesos per liter. Ay, nako. Ano ang mangyari sa atin? Then sa gasolina naman is 10 pesos per liter ang tataas. Sakit yan sa bulsa, kapatid. Kaya po ay napakahirap po talaga ng buhay ngayon. Kung ano po ang ating gagawin sa ano bang gagawin natin? Ano bang pwede na pwede nating yes, ano ba talagang gawin? Well, that's po. Anyway, sa katotohanan na ating sinasabi, actually, apektado po tayo sa sitwasyon na ito. Hindi lang po actually ang Pilipinas. Kahit buong mundo ay apektado dito. Kasi alam nyo, Middle East is one of, dito po sa atin sa Asia ay yan pang number one na kinukuhanan po natin ng oil o gases o gas para po ay sustain po sa ating mga pangailangan. No? Basic needs na yan wala tayong magawa. Pwede ba tayong bumalik sa karwahe? Pwede ba tayong bumalik sa kalabaw? No? Pwede ba tayong bumalik sa kung bike naman, mahal din yan. Di ba? Mahal din ang bike. So, alam yung bike, mahal pa yan sa motorcycle. No? Ang iba nga, nagbibili ng 150,000. So, sa motorcycle, makabili ka lang po ng 15,000 pesos or 10,000. Ano na yan, second hand. Pero ayos na, di ba? Ang bike po ay talagang grabing mahal pa talaga sa motorcycle. Siyempre, papayag ka ba naman na magtatrabaho ka, magbabike ka lang mula ilang kilometers yan, ilang miles yan ang pagod. Lalo na po pag ang trabaho mo ay talagang matindi siya. So, yun po at nakakalungkot lang. Well, that's the reality po ng ating buhay. So, dito na lang po tayo at abang-abangan natin yan ang pagtaas ng gasolina at diesel by next week. So, today, anong araw na ngayon? Ilang tulog na lang din. Lagot na tayo. Well, don't forget to pray. Don't forget to trust the Lord that will control everything this. Actually, sa tao lang naman kasi. Dahil po, away talagang gahaman. So, napapahamak po tayong mga tao na nadadamay po tayo sa mga sitwasyong ito. Well, again, maraming salamat po sa pakinig at
manalangin ang pinakasandata po natin. At the same time, matuto tayong maging kontento po sa buhay. Anong mayroon? Yun na lang po. Actually, wala naman pong manamatay sa mga, di ba? Almost nga kasakit talaga yung mga taong grabe kumain. Araw-araw talagang grabe yung natawag po sa Bible gluttony yun. Kaya iba po yung nagkakasakit ng high blood, nagkaka-diabetes, nagka-hypertension, yes, kidney, colon. Kasi po halos pinapasok po sa bibig, ano po na lang kinakain, talagang grabe. So, pagiging obese po ay hindi po healthy yan. I'm glad that hindi po ako obese. Well, salamat po at maraming salamat sa patuloy na pakinig. This is your story, Ronnie Harbel. Don't forget to subscribe to this my channel and click the notification bell for continue to para po matunugan nyo ang ating panibagong upload video. Don't forget to like and comment that para maalaman ko that I may know who does really support my channel. Then I will support you and also those people are coming in. Maraming salamat sa lahat na bumibisita sa aking channel. See you again the next upload video. Bye-bye. God bless.